sa video call nakakausap namin. Tapos sa number, pag nagtawag siya, nakakausap din namin. Pero wala naman siyang sakit. Malapit na daw lumabas, kaya siguro hindi ko alam. May nangyari sa kanya sa loob. Makakausap natin sa telepono si Ruth Relioso, isang ina humihingi ng tulong na maiuwi sa Lagunoy, Camarines Sur ang bangkay ng kanyang anak na si Axel Peralta na binawian ng buhay habang nasa loob ng kulungan sa Muntinlupa City Jail. Nanay, kami po ay nakikiramay. Ang aming pong programa ay nakikiramay po sa inyo, nanay, at sa inyo pong buong pamilya. Nanay, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Nanay, eto pong si Axel, matanong lang po namin, ilang taon na po siya? Dito po. Nay, kailan po namatay itong si Axel? Sa ano po, sa kulungan po namatay. May nag-text sa akin na kasama niya sa kulungan, nag-text sa akin na patay na po daw si Axel. Nag-basketball, tapos kumain daw po ng balot, tapos nag-inom ng cobra, tapos pansit canton. Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung cause ng pagkamatay po ng anak ninyo? Hindi ko po malaman, basta yun lang po ang namin doon pag punta namin doon, yun ang narinig ko. Pwede po ba namin malaman bakit po nakakulong itong si Axel? Nakakulong po dahil po sa nanganak po yung asawa niya. Lumabas po yung anak niya, patay. Tapos, itong anak ko, binamatay na yung anak nila. Itinapon po sa basurahan. Ay, po. So hindi po nila ipinalibing o hindi man lang po binigyan ng maayos na libing ito pong anak nila. So ang ginawa po ng anak po ninyo, itinapon lang sa basurahan. Opo. So yun po yung naging rason para po makulong po itong anak ninyo. Opo. Okay, so kasi hindi pa po nila alam kung anong gagawin nila. Kasi unang anak pa lang. Kahit ako, hindi ako makapagsabi, hindi tama yan. Kasi hindi naman dapat na itapon yung anak eh. Pati itong asawa ni Axel ay nakakulong rin, ma'am, nadamay din po sa kaso? Nakakulong po din sa Mandaluyong po. Kailan pa po ito na sa Muntinlupa City Jail po itong anak po ninyong si Axel? Si Axel po, una po, nakakulong po sa Taguig. Nung December, lampas, 3 taon, lampas, 3 taon may 6 na buwan. Pero nakakausap nyo or nabibisita nyo rin po itong si Axel dun sa kulungan? Nag-video call din sa amin, tapos nakakausap namin sa number. Pag may time na napagbibigyan siya ng City Jail ay nakakausap nyo through video call? Opo, sa video call nakakausap namin. Tapos sa number, pag nagtawag siya, nakakausap din namin. Pero wala naman siyang sakit, mataba lang siya. Pero matanong ko, Nanay Ruth, ilang taon daw po ang ipinataw sa kanya? Hindi ko po alam kasi ang narinig ko doon, madali na daw lumabas yan. So, malapit na sana itong lumabas sa kulungan itong si Axel? Opo, malapit na daw lumabas. Kaya siguro, hindi ko alam. May nangyari sa kanya sa loob. Pang-ilan po sa magkakapatid po itong si Axel? 12 po sila, pang-walo po. Nung nandun siya sa Manila, ano daw yung trabaho nito? Bakery po, sa Taguig. Nakikiamong lang po siya. Sinasabi kasi lumalabas na kumain ito ng balot at itong uminom ng energy drink. Sobra po sa pansit canton. At pansit canton. Kumbaga, isa ito sa rason sa yung mga high blood, yung mga tao. High blood po ba itong si Axel? Hindi ko po alam kasi mataba lang siya eh. Hindi naman siya pumapayat. Pero binabanggit ni nanay na naglaro ng basketball. Tapos kumain ng balot, uminom ng energy drink. So, yun ang sinasabi naging cause ng pagkamatay. Pero hindi naman po kayo, nay, nag-demand po ng autopsy or ano man po para malaman po yung tunay na cause ng pagkamatay po ni Axel? Kasi binigyan po ako ng autopsy, galing po sa kinukuha na namin ng na kabao. Doon po galing. Ano po yung naramdaman nyo, nay, nung nalaman nyo po na yung anak po ninyong si Axel at ito pong kinakasama niya ay nakasuhan dahil po sa pagtapon ng kanilang namatay na anak sa basurahan? Hindi naman pwedeng itapon kasi bata yan eh. Totoo po, nanay, na parang yung nakalagay po sa autopsy ng anak po ninyo ay heart attack
yung rason ng pagkamatay po ni Axel? Ayun lang naman ang naano ko sa pagkamatay ni Axel noong October 22. Ay, 21 namatay yan eh. Kumusta naman, Nay? Kumusta naman po yung pag-uusap ninyo, lalo na yung last nyo pong nakausap ito? Nagpaayos ng bahay namin siya. So, ibig sabihin, kahit po ito nasa kulungan, nagpapadala po sa inyo ng pera? Opo. Buwan-buwan po. Kasi partner Nagpapadala meron sa ng mga amin yan. Mga livelihood. program. Kumbaga, itong si anak po ninyong si Axel ay involved po sa mga livelihood program sa loob po ng kulungan. Opo. Kailan yung pinakahuling nakausap mo or nabisita mo ito personal, itong si Axel? Nung nakakulong siya sa Taguig, binisita ko din siya sa personnel ko din siya. Naggagawa din siya ng tinapay sa Taguig. January po siguro yun, hindi ko na kasi natandaan eh. Ngayong taon lang. Dito sa Taguig, ay sa Muntinlupa po, hindi namin yan bisita yan kasi nung sabi ko magbisita kami dyan, sabi niya ayaw niya na magbisita kami din sa kanya. Nanay, matanong ko lang po, anong klaseng anak po ba ito si Axel? Mabait po siya kasi nung pumunta kami sa kulungan, ang sabi ng mga empleyado doon, sobra daw bait. Ngayon po, Nay, na nandito po kayo ngayon sa aming programa, ano po yung nais nyo pong hinging tulong po sa amin? Ako yung kapatid, ma'am. Opo, okay. Kayo na lang po yung kausapin namin, Nanay. Pwede po nga singit. Opo, Nanay, ano po yung pangalan po ninyo? Dante Garado po, kapatid po ako ni Rob Garado. Tatay Dante, ano po yung gusto nyo pong maitulong po ng aming programa sa inyo po? Sana po ilibing lang sana ng matiwasay yung pamangkin ko. Sa ngayon po, nasaan po yung pamangkin nyo, Tatay Dante? Nandito po siya sa bahay ng kapatid ko, naburol po. Sa 28,000, namumblima po kami ng kapatid ko kung saan namin kukunin. Ito po yung para po sa transportation, para po maiuwi. Ito pong pamangkin nyo, dyan po sa inyong lugar. Opo. Para sagutin po ang inyong alalahaning ito, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Ngayon, ang hiling po nila, Congressman Pido, ay eto po ay matulungan po sila ng Ako Bicol Party List. Alam nyo naman na ang Ako Bicol patuloy na tumutulong sa lahat ng asistensya at pangangailangan. Kasama dyan yung burial assistant. But ngayon, kakaiba dahil yung transportation expenses ang kailang hinihingi. Tayo po ay tutulong. Sasagutin na po natin yung balanse na hinihingi ng pamilya ni Axel upang sila po ay makagaan-gaan sa kanilang problema sa pagpapalibing sa kanilang pamangkin or anak. So, ang tulong po ng Ako Bicol Party List ay sasagutin na po yung balancing 22,000 plus upang sa kahilingan nilang magkaroon ito ng matiwasay na paglilibing sa kay Axel. Sasagutin na yung 22,000 ng Ako Bicol Party List. Pakisabi na rin po na mag-coordinate sa ating mga staff ng Ako Bicol Party List upang makuha yung asistensya na maibigay para mabayaran yung balanse doon sa pagpalibing o sa transportation expenses ni Axel. So, yan po ang tulong ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Congressman Pido Garbin, sa inyo pong mabilis na pagtugon dito po sa kahilingan ng ating kababayan para po sa kanilang pamilya na yumao na at mabigyan po ng dissenting living ito pong kanilang kapamilya. Maraming salamat po. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon na yung kahilingan po ninyo dahil mayroon po kayong pinoproblema pagdating sa transportation, yung balance po ay sinagot na po ng Ako Bicol Party List? Sobrang saya po. Sobrang saya. Napakasaya. Mabibigyan ng dissenting ang pamangkin ko. Salamat po kay Congressman sa Ako Bicol Party List.